Ah, kumustahin po natin yung mga katabi natin. Kumusta po kayo? Sabihin niyo po, kumusta po kayo? Nakatulog po ba kayo ng mahimbing kagabi? Tanong niyo po, nakatulog po ba kayo ng mahimbing kagabi? Wala po bang balakid sa pagtulog niyo? Purihin natin ang Diyos. Bago ko po ibibigay yung ating pagninilayan, pagsalo-salohan sa araw na ito, iambing ko po ito sa dating buhay ko na sa sobrang katakawan sa pagkain, napaintulutan din po ako ng pagdalisay. Tumaas po yung kolesterol ko dahil sa katakawan. Hindi po mapigil sa kasarapan ng pagkain. Amen po ba? Pagpagkain ng masarap, talagang gustong-gusto mo, maubos lahat. Lalo pa pag mga baboy, hipon, alimasag. Di ba, masasarap yun, di po, ha? Amen po ba? Ngayon po, iambing ko po ito sa pagninilayan natin, yung pagtitimpi. Amen po ba? Ba't ko po inambing dun sa pagkain? Kasi po, katulad po sa pagtitimpi, sa bilang spiritual na pamumuhay, pag hindi natin napigilan yung galit natin, ano po nagaganap sa atin? Kaya minsan, sabi nila, stroke. Pag nagalit ka na iganugin po sa katakawan ng pagkain. Pag hindi mo napigilan, di ba, anong mangyayari sa'yo? Patay, hindi po ba? Dahil sa kasarapan, ganun din po, pag sobrang galit ka, pag wala kang pagtitimpi, hindi ba? Amen po ba? Kaya po, bago po natin umpisahan ang pagbabahaginan, wala pa akong masisilayan ng mga kapatid. Nandiyan po bang kapatid na Jay? Nag-agdiriwan ng kanyang karawan sa araw na ito? Wala po ba? Wala po. Bibigay ko po muna yung aking kapatid sa pananampalataya, kabiyak sa puso, sa katuwang lupa, ang aking kapatid na si Merna, mag-aalay po at magandog ng awit sa atin. Palakpakan po natin yung buhay na Diyos. Muli po, Ama, maraming salamat po sa iyo. Sa bawat araw ay walang masambit ang labi ko kung hindi ibalik ang papurit parangal sa iyo, Ama, sa patuloy na pagbibigay daan at pagtitiwala mo sa akin na maging bahagi ako ng gawain mong pangkabanalan. Sa karampot kong kakayanan, sa tuwi na samot dalangin ko ay manguna't maghari ka po, Panginoon. Salamat po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabi ko nga po sa bawat araw, hindi ko masabing ay nabigla ako sapagkat hindi na po ako nabibigla, kundi bagos. Hindi ko rin po sinasambit na di ko inaasahan sapagkat alam ko po patid po ninyong lahat na sa bawat araw ay umaasa po ako sa Ama na maging bahagi ako. Kasi kahit po bilang sa katauhan ay kabyak ng puso, batid ko po na siya ang facilitator, subalit di po ako makapagsalita sa kanya na, kapatid, baka po pwede po akong, kasi ilang pagpapacilitate niya na po, hindi po ako natatawag. At inuusal-usal po ng labi niya, udyok daw po sa puso niya na tawagin una ang ating mother of the house. Subalit, batid po nating lahat na ang ating mother ay busy pa sa paghahanda ng ikabubusog ng katawang lupa ng kanyang mga anak. Marahil po, matapos akong umawit, siya ibababa na. Ano po, maganda po ang tema ng ating kapatid na Ala na ibinigay ng Ama, pagtitimpi. Maraming kaukulan po yung pagtitimpi. Ano po, kapirasong pagbabahagi lang po. Yun nga po, pagtitimpi sa pagkain. Kapag po kasi yung pagkain ay lumabis, hindi rin po maganda. Amen? Pagtitimpi sa galit, pagka po sumobra, hindi rin po maganda. Maraming bagay po na dapat tayong pagtimpian at sabi ko nga sa kapatid, nakapagtimpi po ba?
Ang ngiti po niya humigit kumulang, siya'y sinalo ng Panginoon at halos siya'y lumipad sa kagalakan ng kanyang mapagtagumpayan ang kanyang pagtitimpi. Kaya po, ako'y naniniwala na sa temang pagtitimpi, kapag tayo'y may pag-ibig sa ating puso, may pangunawa, may pagsusumakit na magpakatotoo, may kababaang loob at marami pang ibang mabubuting asal na mula sa ating Panginoon na ating matutupad, tayo po ay magkakaroon ng pagtitimpi. Amen po ba? Kaya po muli, habang wala pa po si Mother, ako po ay mag-aalay ng awitin sa ating Panginoon at sa atin pong lahat. Ito po, awiting ito ay isa sa paborito ng ating minamahal na Apo Kunching. Saka po yung inawit nila ni Jessica nung isang araw. Ano anak, yung Bridge Over Troubled Water. Ano, napakapalad po anak. Ikaw ang kauna-unahang sinamahan ng ating mahal na Apo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na umawit. Kaya ngayon anak, aawit ka ha? Aawit ka ha? Aawit ka anak? Kaya binigay sa iyo ng Ama yung songbook. Sige, handa mo na anak yung aawitin mo ha? Sige po. At pakinggan mo to anak, kapag nagustuhan mo ang awiting ito, mamaya ikaw naman ang susunod, aawit ka ha? Maniwala ka, makalaya ka. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe, I believe above the storm, the smallest rain will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears everyone. Every time I hear a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the sky, then I know why. I believe for every drop of rain that falls, of lover grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe, I believe above the stars, the smallest thing will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears everyone.
Every time I hear a newborn baby cries, or that to leave or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cries, or that to leave or see the sky, then I know Thank you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Palakpan po natin ang buhay na Diyos. Pakiusap lang po sa atin mga kapatid habang nandito po tayo pagsalusaluan ng salita ng Diyos para po sa ating pagkakapakikisa sa salitang banal na ating pagsusaluhan. Paki-off lang po ating mga cellphone. Kung sino po yung may mga cellphone dyan, pakiusap lang po para po hindi po madidistract po yung mga nagbabagi dito sa kalagitnaan po. Kasi po nakakaano po sa speaker dyan, pag tumunog po, minsan nakakadistract po sa atin. Amen po ba? Ang susunod po magbabagi ay ang ating kapatid na taga Baypare. Ito po ay si kapatid, di ko po alam pangalan. Magandang tanghali po sa inyo mga kapatid kay Kristo. Maraming salamat po sa Panginoon sapagkat andito po tayong lahat para makinig ng banal na salita sa ating Apong Kuntsing. Sapagkat napakahalaga po yung naririnig natin sa Kanya. Ang buhay po natin ay pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya pakinggan po natin lahat ang pinapahayag ng ating Apong Kuntsing upang ang buhay natin po ay mapa sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay isang tao na nabuhay sa mundo na nagkasala, naging makasalanan, pero hindi naman po ako kasamaan. Nagkakasala rin po ako dahil po ako po tao rin . Pero dumapo po sa akin ang sakit na talagang ako po ay pinahirapan sa loob ng 20 taon. 20 taon po akong naghirap. Kumamahal po ako ng aking mga magulang. Ako po ay kanilang hindi pinabayaan. Tinulungan po nila ako. Pinagamot po nila ako sa loob ng 20 taon na ako'y may sakit magpahanggang ngayon. Meron pa po akong gamot sa bahay na nakasuporta sa akin binili ng aking mga magulang. Napakabuti po ng mga magulang ko. At ako po gusto ko pong gumaling. At ganoon din po ang aking mga magulang. Kaya po sila hindi nagsawa sa akin na ako'y ipagamot, ipadoktor, kung kailangan. Kaya po ako'y lumapit dito, pumunta ako kay Apong Kuntsing dahil nababalitaan ko na si Apong Kuntsing ay nagpapagaling ng mga may sakit. Naglakad po ako dyan. Nilakad ko po mula Baypare hanggang dito. At nung dumating po ako rito, ako po ay may sakit pa, umiinom ako ng gamot. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil na inakay niya ako dito . Ang banal na Espiritu ang umakay sa akin, wala naman po sa akin nagsabi na pumunta ako rito .
dahil po sa ako gusto kong gumaling, inakay ako ng banal na espiritu para mapagaling ni Apong Kunsing. Sapagkat si Apong Kunsing, nagpapagaling ng mga may sakit. Nilulukuban siya ng banal na espiritu para pagalingin ang lahat ng may sakit. Ganun po kabuti ang Diyos kay Apong Kunsing. Kaya nagpapasalamat po ako. Sabi nung pumunta po ako rito, nangyari po, pumasok po si Apong Kunsing. Tinanong ko po siya. Tinitigan din po niya ako. Tinitigan niya ako na may ngiti. Habang lumalakad siyang gano'n, nakatanaw siya sa akin. Tapos po, para pong naging hawaan ako. Nagparaan po ako ng 1 linggo, bumalik po ako. Lumapit po ulit ako kay Apong Kunsing para magpagamot. Sabi sa akin ni Apong Kunsing, magaling ka na. Nagulat po ako sa sinabi ni Apong Kunsing sapagkat hindi naman alam ni Apong Kunsing na ako'y may sakit eh. Pero bakit sinabi niya sa akin, magaling na ako? 20 taon po akong may sakit, pinahihirapan ako ng sakit. Pagka po sinaksakan ako, robot ako. Araw-araw po, umiinom ako ng gamot, 2 beses ang araw. Pero hindi ko po sinabi kay Apong Kunsing na may sakit ako. Wala po akong sinabi sa kanya may sakit ako, kaya ako andito. Pero sinabi sa akin ni Apong Kunsing, magaling ka na. Ganun po ka imposible ang salita ng Diyos sapagkat si Apong Kunsing nalalaman niya ang, kahit di natin sabihin, nalalaman niyang may sakit tayo. Lumalapit tayo rito, hindi para tayo mag-usyoso lang. Lumalapit tayo kay Apong Kunsing para magpagamot tayo. Pero tayo, binabahagi ng Apong Kunsing ng banal na salita para tayo ay mapabuti. Ganyan po kabuti ang Diyos kay Apong Kunsing. Ginagamit po siya ng banal na espiritu para tayo maging mabuti sa kapwa natin. Para tayo matutunan natin na gumawa ng mabuti para sa kapwa natin. Ganun po ang tinuturo sa atin ni Apong Kunsing. Napakabuti po ng Diyos kay Apong Kunsing. Kaya po ako, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Sapagkat, bagamat ako isang makasalanan, ako ay hindi niya pinabayaan. Sa loob ng 20 taon na ako'y may sakit, hindi niya ako binigyan ng kamatayan. Binuhay pa rin niya ako. Eto ako sa harap niya, buhay, magaling. Dahil pinagaling ako ni Apong Kunsing. Buhay po ako. At pinagpapasalamat ko sa Diyos sapagkat ang Diyos napakabuti sa atin lahat. Dahil na tayo, pinagagaling na niya rito, inaaliw, matapos binabahagi na ng mabuting balita, binibigyan niya tayo ng candy na masisip-sip natin para tayo gumaling, binibigyan niya tayong tinapay para tayo mabusog at gumaling. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Huwag natin kalilimutan yan. Sapagkat pagka kinalimutan natin ang Diyos, na tayo ay hindi mahal ng Diyos, tayo po ay mapapahamak. Huwag po natin kalilimutan yan na tayo ay manalangin sa araw-araw. Dahil ang Diyos, pagka ating kinalimutan ng Diyos, tiyak na tayo ay mapapahamak. Pero sinabi ng Diyos na pagka sumunod ka sa akin, ikaw ay bibigyan ko ng mahabang buhay. Ganyan po kabuti ang Diyos. Mahabang buhay ang sukli sa atin ng Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos. Ako po, lumapit ako kay Apong Kunsing kahapon. Sabi sa akin ni Apong Kunsing, magaling ka na. Sabi sa akin ni Apong Kunsing. Ngayon po, sa akin ni Apong Kunsing, gusto mo bang magpabanyos? Opo, kako. Kaya po kanina, binanyusan ako. Dahil nasabi sa akin ni Apong Kunsing, sa tagal ko daw umiinom ng gamot, napasma ang aking mga ugat. Yung nerves ko po ay, kaya po kumikinig ang aking katawan. Pero sabi ni Apong Kunsing, magaling ka na. Kaya ito po ay pinagpapasalamat ko sa Diyos. Maraming salamat po. Salamat po kapatid sa binahagi mo, sa pananampalataya mo sa ating Panginoon at sa taong ginagamit at inangkin mong kanyang salita sa iyo na kay gagaling na tinanggap mo. Angkinin mo kapatid. Papurihan natin ang Ama na ikaw ay lubusan ng pinagaling ng ating Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang susunod po natin magbabagi ang ating Mother of the House. Salamat sa iyo, dakilang Ama, sa bagong pagkakataon na muli ay pinagkaloob mo upang maghayag ng kagandahang loob at kabutihan sa bawat isa at sa bawat araw na sa amin ay yung pinadarama na aming tinatanggap naman mula sa iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunsing na sa amin ay ginamit mo upang matutunan, masumpungan ang tunay na daan patungo sa iyo
Nawa po, Ama, ang mga anak mong tinawagan sa oras na ito ay ganap kang madama, makilala, di ka man makita, di ka man mahawakan. Subalit may kapangyarihan ka upang pasukin ang kanilang kalooban. Kaya't hinihiling po namin sa oras na ito, na nawa patuloy mong puspusin ang dakong ito, maging ang mga anak mong naririto na nakikipagtipad sa iyo at sa iyong espiritu. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, na sa amin ay iyong binigay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilayan ng ating Panginoon. Sadyaan lahat ay takda. Sabi ko po kahapon, mula Lunes hanggang kahapon, hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon. Subalit, ako po ay na-late sapagkat sabi ko nga, Ama, hindi ko man maipangalandakan ang kagandahang loob mo sa bawat araw. Hindi ibig sabihin na nanghihina ang espiritu sa aking katawan. Kundi, sabi ko lang kanina, para akong kukulap sapagkat hanggang ngayon, hindi pa ako nakakaupo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa dami po ng mga gampanin bilang tao at nagdudumali upang tumugon at tumupad. Purihin dakilan nating Panginoon. Patawad lang po, sandali. Kapatid na Milis, patawad po. Alam niyo po, nakalimutan ko po, yung dala ko po kasing karne para sa ulam namin bukas at sa Saturday, ay inayos na po, may asin na po yun. Sabi ko, baka mamaya po ay pinaalala po sa akin ng Panginoon, baka mamaya po ay mahugasan pa ng tubig at mga amoy. Ano po? Anong nais ko po ituran sa inyo? Bawat araw, mula po nung naglahad ang mga kapatid ko na hindi na nga po kami madalas maaring tawagin. Ang sabi ko naman po sa Panginoon ay ito, Ama, hindi man maipangalandakan sa iyong harapan ang bawat mong ginagampanan sa bawat araw sa aking buhay. Ikaw mismo ang magpapadama sa sino man kung kailan nila ako tatawagin. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya salamat, Ama, sapagkat batid ng Ama nag-uumapaw na ang aking puso sa kapagpapahayag ng kanyang kabutihan at kagandahang loob na sa bawat araw, na sabi ko nga, Nanay Myrna, pagdating ko, ano bang itsura ko? Hindi pa po ako nakakasuklay. Buhay po ba ang Diyos? Na talaga pong sobrang pagal, wala nang pahinga, at naligo ka agad. Sabi ko, Ama, pangalagaan mo ang aking. Bagamat hindi na dapat itong ikwento, yan po ang buhay ng mga lingkod. Amen po ba yun? Kung paano po kami nagdudumali, nagkukumahog, at pagdaka ay, sinabi nga ni Nanay na hinahanap ka ni Tatay Alan, buhay ang Diyos. Sapagkat ang tema po niya ay pagtitimpi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Timping-timpi na po ako eh. Amen po ba yun? Totoo po. Bakit po? Sapagkat sa bawat mong pagtupad, hindi maaaring diretso. Diretso pagdaka. May hahadlang at may hahadlang. Ano man ang gusto mong gawin na mainam, may hahadlang at may hahadlang. Bakit? Sapagkat siya po ang gampanin ng kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Yung alaga ko pong bata na yon, imbis na oras ko na para sa akin, para gumayak, 3 beses ko pa po siyang binihisan. Dahil lang sa pawis. So, siyempre po, yung timpi, bilang ina, bilang tagapangalaga, talaga pong, hindi na. Pero nasubukan pa rin po ako ng Panginoon. Nakatok ko po sa ulo eh. Pinaglalaroan po yung salamin ng sasakyan. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun, mga kapatid? Ganyan po ang ating Panginoon. Bawat minuto, bawat segundo, may pinahihintulot po siya na pagdalisay sa bawat isa. Kaya ang pagdalisay at pagsubok, hindi mo lang makikita doon sa ikay nasasaktan. Amen? Kundi lahat ng ginagampanan mo, bawat araw na gumagawa ka, laging nariyan. Kulang sa pansin si kalaban para magpapansin sa'yo. Amen? At alam niyo po ba, sabi ko nga, Ama, kung hindi ang iyong espiritu at sa katawan nating mahal na apo, kung siya ay hindi ko natanggap sa dakong ito, sadyang wala nga po magbabata. Sapagkat hindi matitimpi bilang pagkatao ang mga nagaganap sa bawat araw. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Naroon yung mga pagdalisay na nagpapakatotoo ka na alam ko, nagpapakatotoo, subalit doon sa mga nakamamasid ay hindi pa totoo. Paano ka makakapagtimpi sa ganyan? Amen? Sige po, magnilay po kayo. At kapag i-impose mo naman na totoo ka, hindi ka pa rin pananiwalaan. Tama po ba? Kaya sa tuwi na po, tanging Ama ang nakababatid ng lahat, siya ang nakadarama,
At siya po ang nagbibigay pagtitimpi sa bawat isa upang wag pumatol. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko kanina, naku, hindi ako naka-blower, ang pangit ang buhok ko. Ano po? Ganyan po na ang pasubali ng ama, anak. Ano man ang itsura mo, kung ang ginagampanan mo'y para sa akin, lahat ng ito'y kalugod-lugod. Amen po ba yun? Mga kapatid, mula pa Lunes hanggang sa oras na ito nag-uumapaw ang aking puso. Sapagkat, sabi nga, ang pagtitimpi na ibinigay na tema ng ating kapatid na Alan ay napakahirap gawin. Amen? Napakahirap gawin po yun. Sapagkat, wala makagagawang taong magtimpi sa sarili niya kung wala ang Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa dakong ito, palagay ko po, yun na po yung naging pakinabang ko. Isa sa naging pakinabang ko, kagaya ng tema ni kapatid na Melissa po kahapon, na sabi niya, ano na ba ang natanggap mo sa iyong pagtalima? Pagtitimpi, pagpapatawad, lahat po yan. Sa dakong ito ay aking nakamtan na naging regalo sa akin ng Diyos. At sa bawat araw, alam niyo po ba, sadyang hindi maaaring panaigin ang pagkatao para makapagtimpi ka. Sapagkat kung ang pagkatao ang mananaig sa'yo, wala. Gagalaw ang labi mo, iinit ang ulo mo, hindi tatalima ang katawan mo. Amen po ba yun? Subalit kung may pagtitimpi ka sa kabila ng sakit na ginagawa sa'yo ng tao, ang isip mo man, minsan ay dumaratal. Bakit nga ba ikaw tatalima? Subalit napakalakas ang udyok ng Panginoon, tumalima ka. Ang labi mo, pigil na wag mo ibuka sapagkat baka may masaktan sa sasabihin mo. Samantala, ang sasabihin mo naman ay totoo. Amen po ba yun? Kaya alam niyo po, sa larangan ng pagtitimpi, sino ang talo? Talong-talo po kaya ang mga lingkod ng Diyos. Amen po ba yun? Parang yun na lang po yung karapatan na hindi binigay sa amin. Amen? Kailangan na magtimpi, hindi na kami pwedeng lumaban. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Sige po. Kaya alam niyo po, kagaya po sa ating mahal na Apo Kunching, sobrang pagtitimpi, samantalang ang katotohanan ay kanyang ginagampanan bawat araw. Amen? Subalit ano po yung binabalik ng tao? Sige nga, magnilay po kayo. Hindi kayo totoo. Ang lugar na to, hindi yan totoo. Nagpaparunggit yan, ganyan-ganyan. Kung hindi po magtitimpi at hindi ang Diyos ang tinanggap na ating mahal na Apo Kunching, ano po kaya ang damdamin ng mga tao ngayon? Amen po ba yun? Ang ganyan po kahirap kaya. Kaya sabi namin sa Panginoon, Ama, wala na ba kaming karapatang magalit? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ay, alam niyo po, pinasasalamatan ko po yung mga nagpapagamit sa kalaban. Pinahihintulot po kaya yun ng Panginoon. Kaya kung ang mga katauhan ng bawat isa nagagamit ng kalaban para subukin ang kapwa na nagpapakatotoo, salamat sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Sapagkat doon mo man susubok ang pagtitimpi mo. Amen? Sadya pong napakatinik ni kalaban. Bakit? Isipin mo nakatayo ka lang. Tapos gumagawa ka para sa Diyos. Sasabihin sa'yo, hindi ka totoo. Amen po ba yun? Paano mo yun sasalingin sa isip mo? Mga kapatid, yan po ay konting kapahayagan para lang ibigay sa inyo realidad na nakakamtan at natatamo ng mga taong naglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Subalit ito, ipinahayag ko hindi para matakot kayo. Sabi ko nga kay Nanay Myrna, si Satanas, kapag sinasalubong kang kalabanin, harapin mo. Huwag mo siyang talikuran. Sapagkat kapag tinalikuran mo siya, sasama din siya sa iyo Sapagkat di ka lumaban ka, uurong siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, samot-sari po man po ang pinadaanan ng aking kapahayagan, subalit yan po ang aking galak sa dakong ito. Nasabi ko nga sa mahal na Apo kahapon, mahal na Apo, siguro ang pagtitimpi na hindi ko lang kayang gawin, ang ipagsigawan ko. Walang makatitimpi sa akin. Kaya ipagsigawan ko po, walang makapipigil. Na ipagsigawan ko po ang kadakilaan na ginagawa ng Diyos sa aking buhay. Hindi po ako mabubuhay kapag hindi ko ito na ipagsibigaw. Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya, 1 taon na po, sa March, mag-graduate na yung aking alaga. Timping-timpi po ako na magpahayag sa mga kapwa ko nanay sa eskwelahan. Subalit, alam niyo po ba? Kailangan ko magpahayag Yung 3 araw na hindi ako nakapagpahayag,
namaga ang aking lalamunan at lumabas ang lahat ng sipon. Tabi-tabi po. May naramdaman ako na namukol, kalahati. Sabi nga ni Nanay Myrna, maga yung liig mo. Sabi ko, hindi to tonsillitis, kundi alam ko sipon hanggang dito sa tenga. Kapag hindi ako makapagpahayag, ito ang mangyayari sa akin. Bibigyan ako ng karamdaman ng kalaban. Amen? Para lalo akong hadlangan. Kaya naghihintay po ako para ako gumaling. Kahapon, mula Lunes, Martes, Miyerkules, hindi pa rin po ako tinawag. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama, sapagkat pinahintulot lamang na mailabas ko lahat yung inilagay ni kalaban sa aking leeg na hindi ako makapagsalita at napakasakit. At ngayon po ay magaling na ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po. Sapagkat, sabi nga, anumang hadlang ang gagawin ni kalaban. Kung ang tinitimpi mo naman ay kadakilaan ng Diyos, lumabang ka. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, ang pagtitimpi ay napakahalaga. Magagawa mo lang magtimpi kapag ang banal na Espiritu naghahari sa'yo at puspos ka ng pag-ibig. Amen? Opo. Sapagkat kapag puspos ka ng pag-ibig, hindi mo siya magagawang murahin. Hindi mo siya magagawang pagbintangan. Hindi mo siya magagawang saktan kapag puspos ka ng pag-ibig. Matitimpi mo ang sarili mo kahit may gusto kang sabihin sa kanya, nakikita mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi po sa akin, Nanay Myrna, hinahanap kayo kanina ni tatay. Kanina pa. Salamat sa Ama. Sapagkat, sabi ko po kagabi, Ama, 3 araw na akong ang aking laway ay nanunuyo. Gusto na kitang ipahayag. Sapagkat, bawat araw, mga kapatid, nag-uumapaw ang galak na aking nararamdaman sa dakong ito. Na hindi kayang pantayan ng galak na ibibigay ng tao. Amen po ba yun? Wala kayong nakikitang material, subalit nag-uumapaw ang Espiritu upang mangusap sa isip at puso ko, anak, akong si Yahweh na pinaglilingkuran mo sa dakong banal na tipanan ko sa katauhan ni Constancia. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, maniwala man kayo sa hindi sa oras na ito, kapag dumatal na sa pangungusap ninyo, ang pangungusap ng Ama, hahanapin niyo po ang mga nagpapahayag ng ganyan. Amen po ba yun? Sige po, hinahamon ko po kayo, hindi para makipag-away, para pakinggan ang tinig ng ating Panginoon. At yun po yung bumubuhay sa amin sa bawat araw. Kaya, nagagawa namin magtimpi, sapagkat alam po namin na mayroon po nakasilay sa amin para kami ay sabihan na, anak ba kita? Bakit ka ganyan? Kaya, timping-timpi po. Timping-timpi po talaga. Kaya mga kapatid, nawa po, sa bawat araw, kung paano ang pagtitimpi na tema na ibinigay ng ating kapatid, sa dakong ito ay patuloy nating namnamin. Sapagkat, ito lang iwanan ko po sa inyo, gaya ng sinambit ng ating kapatid, kung paano ang ating mahal na Apo Kunching ay walang makinarya na ginamit sa inyo para i-detect kung anong karamdaman nyo, ang kinin nyo na pong lahat, isa man po ang nagpahayag sa inyo bilang mga pasyente at tagasunod sa dakong ito, na hindi alagad na nagpahayag sa inyong si Apo Kunching ay katotohanan, kung hindi nyo man kami paniwalaan, paniwalaan nyo po yun, minsan lang dumating dito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, sapagkat sigurado siya po ay nagsuri. Subalit, wala siya nasuri, kundi ang nasuri niya ay ang katotohanan. Sapagkat ang hinahanap niya sa dakong ito ay katotohanan. Mga kapatid, yan pong iiwanan ko po sa inyo. Kung kayo po ay may mga computer, tingnan niyo po yung FB ni ang mahal na Apo, yung mga ibang alagad. Makikita niyo po ang mga hiwaga na pinasisilay ng ating Panginoon sa palad ng ating mahal na Apo, sa mga braso niya, sa kanyang tindig. Jesus Christ na Jesus Christ. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, i-friend niyo po si kapatid na Pearl de la Cruz. Andun po yung mga, hindi po kami nag-aanyaya para kayo ay bigyan ng kaukulan na para ipagmalaki ang tao. Kundi ang pinagmamalaki po namin ay ang Diyos sa paggamit sa ating mahal na Apo Kunching. Yan po yung iwanan ko po sa inyo. Sapagkat alam ko po, nagsusuri ang ilan sa inyo. Kaya mga kapatid, upang ang dakong ito'y maging kapakipakinabang kanino man, lahat po ng regalo ng Diyos na ibinababa sa bawat araw ay saluhin nating lahat, sapagkat walang masama. Amen po ba yun? Walang masama.
kundi ito po'y nakakaragdag pa ng lakas kung anong kulang na lakas sa atin. Nakakaragdag ng salapi kung walang malaman ang mga bulsa nyo. Nakakaragdag ng kaukulang pag-asa kung wala kayong pag-asa. Lahat ng regalong ibinababa sa dakong ito, wala kayong makikita kung ano ang inyong kakamtin. Kundi sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, purihin, dakilain ng Ama, sa paggamit sa Kanya, lahat, pagtitimpi, pagpapatawad, pagmamahal, lahat na mabubuti ay magagawa natin sapagkat ang Diyos ay buhay na sa atin nakikipagtipan. Mga kapatid, iiwanan ko lang po, yung alaga ko po na yon, kapag siya po ay lumaki at ang dakong ito'y buhay na buhay pa, magpapatotoo po siya isang araw. Ito po ang hindi ko po malilimutan na sambit niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, anak, halika. Bakit ba kapag nakikita mo ang mahal na Apo sa loob ng kwarto, ikaw'y tuwang-tuwa, lumulundag, sumasayaw? Alam niyo po kung anong sagot niya sa akin? Mami, si Apo, si Jesus. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, hindi ko po yan tinuturuan ng kahit nano. Nagpupuri ako sa Ama, sapagkat kung paano kong nadama na ang Panginoon ay sa katawan nating mahal na Apo Kunching, mayroon po akong isang patotoo. Ang bata na inaalagaan ko at si Tintin, yung isang malaki. Kapag tinititigan po niya ang mahal na Apo ng diretso at hindi kumukurap, ang tawag po niya kay Apo Kunching, bro, ang gwapo-gwapo niyo naman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan lang po isa sa mga hiwaga na nais ko po ipaabot sa inyo. Di nyo man ako paniwalaan sa oras na ito, subalit upang ang pagtitimpi ay ating kamtin, tanggapin po natin ang banal na Espiritu at sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ay naghahayag ng katotohanan upang tayong lahat ay makaharating sa kaharian na pinaghandaan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother, sa binagi mo sa ating mga kapatid. Iningi ko po ang kapahintulutan ng Banal Espiritu sa katawan ng Apo na tawagin ko po ang nagdiriwang ng parawan, ang ating kapatid na Jay, na magbahagi pasalamat sa ating Panginoon. Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Una po sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa dakilang Ama na sa panibagong buhay na sa akin ay alay. At papuri, pasasalamat din po sa dakilang Ama na sa buong taon na nagdaan, hindi niya ako pinabayaan. At kailanman at patuloy yung biyaya at pagpapala na binibigay po sa akin. At maraming salamat din po sa aking pamilya, sa pagmamahal at pangunawa. Gayon din po sa pangalawang pamilya na alay po sa akin ng dakilang Ama, ang pamilya Sulit po. Salamat po. At maraming salamat din po sa CSNB family po, sa pangunguna po ni Teacher Joe, Teacher May, Teacher Sarah, Teacher Sel po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating minamahal na po Kunching, na isa ako sa nakinabang sa kanyang pagtanggap at pagtalima at pagtanggap sa atas ng dakilang Ama. Yun po ay isang pinaka magandang regalo na natanggap ko sa aking buhay. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Happy birthday po, kapatid ni Jay. Ang lahat po ay inanya na tumayo upang awinin